presyo, di ka malilito riyan. Sa bawat review, malinaw at totoo. Tech simplified, di ka na maguguluhan bro. Basta smartphone kami. So ayun o, tapos ng unboxing. So we have the Infinix XPad 20 Pro. Yes, this one is now available. Especially abangan nyo yung pinaka launch date niya, yung mga early bird prices, kasi po may libre po itong keyboard case. Yes, so basically at 12 inches, yeah, para mas ma-appreciate nyo, at 12 inches size, para na rin kayo naka-laptop nito. And kapag ka nakuha nyo to na mayroong kasamang keyboard case, yes, para na talaga siyang laptop, which is solid to sa mga anak natin ng mga estudyante pa. Yes, para ito na yung bibili nila. Hindi kamahalan, pero pwede na sa schooling, for online jobs, pwede na rin ito. Lalo kung meron kang on-the-go meeting, Zoom, etc. May kailangan mo i-type. Perfect, di ba? So again, this is, papakita ko sa inyo ito. This is the XPad 20 Pro from Infinix. And konting tour lang muna tayo bago tayo dumiretso sa performance. Saglit lang po ito, okay? So as you can see, kita po dun yung camera. Eh, meron tayong screen protector na kasama. Yes, nakakabit na po siya. Dito sa likod is nandito yung pinaka-camera. This is the 8 megapixel camera, the Infinix branding. And sa gilid niya is nandito yung power button, volume rocker, the microphone, and the SIM tray. Sa SIM tray po, yes, meron po siyang SIM card. Which means, makakapag-online na kayo, especially sa mga estudyante, makakapag-online kayo kahit wala kayo sa bahay. Yes, hindi nyo kailangan umasa ng hotspot sa inyong smartphone. Actually, pwede nyo rin siyang gamitin hotspot since meron naman siyang sarili ng mobile data. And also, balikan ko lang ulit. Kung hindi ko lang nabanggit, no, expandable storage po ito. Yes! Expandable. That means pwede po siyang kabitan ng micro SD card from 120GB storage up to 1TB. So, kung meron kayong mga projects, videos, kailangan nyo i-save since nabitin kayo dito sa nabili nyo na 120GB na storage, pwede pa po kayong magdagdag ng micro SD card. Good deal na, di ba? Dito sa baba naman, nandito yung kanyang mga speakers and the USB Type-C 2.0. If hindi ko pa nababanggit nga pala ha, the speaker here is apat quad speaker and malakas po talaga siya. Mamaya paparinig ko sa inyo. And the good thing is, gawa po ito sa aluminum material. Yes, hindi po ito plastic. Based sa specs sa website nila, ito daw ay aluminum material, aluminum back, aluminum frame, except sa glass na front, and available po ito sa dalawang kulay, titanium gray and mist blue. Okay? Bago tayo tuluyan dumiretso sa detalyadong review, ito muna ang kanyang specs. Yes, this is currently running on Android 15, that's XOS 15, MediaTek Helio G100 Ultimate 6nm, 2.2 GHz po pinakamataas niya na clock speed. Sa GPU naman, Mali G52MC2, ito po ay 4GB, 128GB na storage, UFS 2.2 po yan, don't worry. At kung gusto niyo na mas mataas, meron po siyang version na 8GB, 256GB na storage. But anyway, basahin niyo muna to. Pause nyo muna kung gusto nyo basahin pa na mas mahaba. Ako itutuloy na sa detalyadong review. So let's go! So unahin na natin ang display. This again has 12-inch. Yes. 2K resolution po yan. IPS LCD. 90Hz screen refresh rate. Pakita ko lang din sa inyo ang kanyang display settings. Saglit. Okay. We have a refresh rate na up to 90Hz. So throughout this video, 90Hz screen refresh rate lang po. Sinet ko na siya para talaga makita ko yung performance siya, especially sa battery na part. Kasi napaka-importante po ng battery. Usually, pag tablet is medyo weakness nila ang battery since malaki ang screen. Alam nyo naman, sa lahat ng devices, smartphone man yan, tablet, laptop, ang pinakamalakas kumonsumo sa lahat ay yung screen. Okay? So, sinagad ko na yung settings ng screen niya, 2K resolution at 90Hz screen refresh rate, at nakakuha tayo ng magandang result yan actually. But anyway, mamaya po yan, papakita ko sa inyo isa-isa. Multitouch support po nito is hanggang 10, which is good. Sa mahilig maglaro dyan or gumamit ng kanilang tablet ng multi-fold ng daliri, panalo. 200Hz touch sampling rate. And ito pa, matutuwa kayo na meron siyang Widevine level 1 support. That means, ayan o, sa Netflix, supported niya hanggang full HD. O diba? Winner na agad. Now, sa stylus naman, yes, freebie din po ito pag naka-early bird po kayo. Actually, natuwa ako na sa budget category, sa budget na tablet na ito, okay, hindi kailangan lumampas ng 15,000 para magkaroon ng matinong stylus support. So, as you can see, nakita nyo naman, nag-drawing ako dito. Nagagamit ko siya na parang mouse. Pero basically, mas may impress kayo na good po yung kanyang stylus compatibility. Ayun, nakakapag-drawing tayo na maayos. Not bad. Pwede po kayo mag-sketch dito, especially yung mga nag-online job dyan na gamit ay Canva. Yes,
pwede na po ito. Hindi nyo po kailangan gumastos ng 20,000, 50,000 sa tablet na supported na matinong stylus. Dito pa lang, starting at 9,999, meron na kayong makukuhang stylus support na matino. Ayan, makikita nyo naman dyan sa pag-drawing natin. Medyo actually nalibang ako kasi mababa ang expectation ko na maayos ang stylus support ito. But there it goes. Maayos po. Actually, very good. So, sa stylus support, bibigyan ko siya actually ng 8 out of 10 na rating. Ngayon, sa display naman, bibigyan ko siya ng 8 out of 10 din na rating. Sa display lang po yun, okay? As for the free keyboard naman, yes, nagagamit po siya actually ng mga kids dito ngayon. Nakakapag-research sila dito, nakakapag-type sila dito ng mga projects nila sa school, especially ngayon, online lang yung school kasi nga merong mga suspension ng klase kasi nga merong sunod-sunod na earthquake, diba? Tsaka yung influenza outbreak yata. So, majority ng mga schools, especially sa elementary and high school, online lang muna, which made this Infinix Xpad 20 Pro very useful kasi talaga nagamit dito ng mga bata. Kita nyo naman, pa-type lang, parang laptop, pero ang totoo, naka-Infinix Xpad 20 Pro tablet lang pala. And actually, yung keyboard niya, ang sarap po mag-type. Premium po yung feel. Actually, hindi yung parang pagpinindot to, parang plastic labo na bumabaon lang. No, this one, premium po yung feel, premium yung material na ginamit sa keyboard. Solid, actually, masarap dito mag-type at hindi po kayo makakorda na parang ilang type lang masisira agad. No, it doesn't feel like that. Very premium po yung feel nung freebie na keyboard na yan. Yes, and kung ayaw nyo naman ng keyboard, meron din po siya kasama. Yun yata is talagang free. Kasama siya as accessory yung kanyang case lang. Okay, kung ayaw nyo na may keyboard, gusto nyo case lang, meron din. Pero I would suggest, siyempre kung gagamitin nyo, go for the keyboard case, okay? Yung keyboard case actually bibigyan ko ng 8 out of 10 din na rating. Now, lipat na tayo sa performance. So, meron itong MediaTek Helio G100 and nakakuha tayo ng Antutu score sa mga mahilig dyan na tumaas at naniniwala sa Antutu score. Ito po ang score na meron siya. 553,188. Alright. At ang buo-buo ng score na yan, CPU sa 200,000, GPU 48,000 and 135,000 naman sa memory and UX naman 151,000. Ngayon, ano ang translation yan sa games naman? Okay? Since this is not a gaming tablet, this is not marketed as a gaming tablet. Pero don't get me wrong, this is a very capable tablet naman kahit paano. Again, nasa budget category pa rin naman tayo. So, don't expect much na parang flagship. Okay? Pero, again, performance-wise, ito ang ginawa natin. Sa Mobile Legends, sinet natin siya sa medium graphics, medium map settings, and high FPS. In fairness, stable po siya sa 60 FPS, around 58 to 60 FPS to be exact. Nakakuha po tayo ng 34 degrees Celsius lang. At stability, 100%. O, saan ka pa, di ba? Sa PUBG Mobile naman, sinet natin siya sa smooth graphics and extreme FPS. Nakakuha rin po tayo dito ng stable siya na 60 FPS, literal na straight line po talaga. Sa 60 FPS ito, 30 degrees Celsius lang. Kita nyo yung thermal management niya. Ang nakatulong dyan kasi is malaki nga yung tablet, diba? So, in terms of heat dissipation, yung pag-distribute ng init, maganda kumpara sa mga smartphone. So, that is why hindi po siya umiinit. At 30 degrees Celsius room temperature, yan, nakikita nyo. Nakakuha lang tayo ng ganyan temperature. 34 degrees Celsius na yung pinaka mainit. So, solid po ito kung gusto nyo lang ng light game. Again, this is not a gaming tablet, so don't expect na kaya nito yung mga AAA games ng Android. No? For Mobile Legends, PUBG Mobile, solid na at 60 FPS. Okay? Sa mga nagtatanong naman kung may gyroscope, wala po itong gyroscope, okay? So sa performance, again, ibabangga lang natin to sa price tag niya. Bibigyan ko to ng 7 out of 10. Pasado pa rin naman, okay? Now, sa battery. Sa battery, meron po siyang 8,000 mAh na battery. Malaki kung sa malaki, di ba? Medyo may kabagalan lang yung charger, no? So, mapupuno ito ng 1.5 hour. Yung 8,000 may kalakihan din kasi yung 8,000 mAh. So, 1.5 hour po bago nyo ma-full charge itong tablet na ito from 20% to 100%. Okay? Now, sa PC Mark, eto. Dito ko siya possible na bigyan na mataas-taas na score. Okay? I was not expecting na ganito kaganda ang score niya sa PC Mark. Sa battery, ha? Kasi ang laki ng screen. Usually, pag ganito kalaki ang screen, malakas sa battery. Pero here we go. Nakakuha tayo ng 18 hours and 4 minutes. Okay, that's half brightness, half volume with mobile data and Wi-Fi na sabay. 18 hours, 4 minutes. Okay? Usually, sa mga tablet, nakakakuha lang tayo ng what? 8 hours, 9 hours na sa half brightness lang. But this one, times 2 ang endurance ng battery niya. So, bibigyan ko ito ng very good sa battery endurance. So, considering the size, the battery size and the endurance, medyo nabitin lang tayo ng konti sa charger, bibigyan ko pa rin ito ng 8 out of 10. Why?
makunat po siya. Kapag ginamit ito ng mga bata sa school for studies or kahit namang matatanda for their work, on the go na online job, etc. Pwede na po ito kahit paano maaasahan. Okay? Not to mention na minimal lang po ang bloatware nito ngayon. Meron tayo ditong Palm Store, My Health, and then mga Google na. Mga Google na yung makikita natin dito. The rest, ako na nag-install yan eh. So, kung meron mang bloatware, sobrang minimal po. Almost stock Android po itong unit na ito, okay? Again, ako na nag-install yan ng mga sketchbook. Ako yan kasi gusto ko mag-drawing. Nakita nyo naman kanina na tinest ko yung drawing. So, goods na goods po ito. So, sa battery aspect, 8 out of 10 talaga siya. Okay? Now, lipat na tayo sa audio. Since this has quad speaker, in-expect ko na malakas talaga ang audio nito. And hindi naman ako nabigo. Ito ang sample. So as for the sound, this is tuned by DTS. Yun. Meron din po tayong equalizer kung gusto nyong i-adjust yung kanyang audio equalizer. But you can choose from smart, music, video, and game option ng DTS sound. Okay? So, sa test natin sa PUBG Mobile actually, legit po na kaliwat kanan stereo effect po talaga siya. Quad stereo effect. So lahat po gumagana and pantay po ang tunog, which means bibigyan ko ito ng matino naman na 8 out of 10 din sa speaker. Malakas, medyo bitin lang tayo ng konti sa bass pero overall malakas po talaga siya. So kung gagamitin ito sa maliit na room, maingay na po ito actually. Okay? Kung sa mas malaking room, like sa salas nyo ito patutugtugin, mas okay. Pero sa room, I think, sobrang lakas na nito. Pwede siguro talagang mga gusto mag-headbang, okay na okay po. Okay? So narinig nyo naman, I'm not sure kung nabigyan lang ng justice ng microphone ko, pero sa personal po talaga malakas talaga ang speaker nito. Solid. Alright? Now, sa connectivity, again, this has 4G LTE. Nakita nyo kanina sa SIM card tray. Supported din niya ang VoLTE and VoWiFi. Okay? And as you can see, currently, makikita nyo yung VoLTE. Yun! See? May VoLTE support. Now, speed test tayo. Sa Wi-Fi, actually, ina-expect ko na nasa 200 to 250 Mbps lang. In fairness, this one has a better or an improved modem yata for Wi-Fi. Kasi kaya niya hanggang 300 to 300 Mbps po. This one, for a Helio G100 na kaya ang 350 Mbps, that's new. That's wow para sa akin, okay? So I wasn't expecting much. Again, kasi sa ganitong price, wala pang SIM card na kasama eh. But this time, may kasama na tayong SIM card at mas malakas na Wi-Fi kahit paano para sa isang budget tablet. Kita nyo naman yung result, diba? And sa mobile data, average lang siya. Nothing special. Kaya niya hanggang 15 Mbps. At least naglalaro doon. So solid na rin yan. Again, may na dito ang signal sa area namin. So that's 15 Mbps is good na po yan for most cases, okay? Meron din po siyang Bluetooth 5.2, FM radio, and yun nga lang, kahit meron siyang SIM card is wala po siyang GPS capacity or wala siyang internal GNSS receiver. That means hindi nyo po pwedeng gamitin ito for Google Maps, okay? Kung mag-Google Maps po talaga kayo, gagamitin nito yung ping ng Wi-Fi hotspot na kukonekan nito. Pero sa mobile data niya, wala po siyang GPS support. Okay? So kung balak nyo gamitin ito sa kotse nyo, no, wala po siyang GPS support for that. Okay? Talagang mobile data lang talaga yung SIM card niya. Yun lang po yung pinaka-purpose nitong mobile data na to. And of course, pwede ka na rin mag-text since may SIM card na rin naman eh. But GPS, no, wala. Now, for the camera, meron po siyang 8 megapixels sa likod and 5 megapixels sa harap. Ayan. Goods na yan for, I believe, video call, Zoom, Google Meet, yan. Pwede na po yan. So this is the rear camera. This is the 8 megapixel rear camera which supports up to 2K at 30 fps lang. So yeah, good, decent for basic use lang, basic purposes for social media. Perhaps pwede. Yun lang. 1080p at 30 fps and 2K at 30 fps supported po ng video recording niya. Kamusta naman po yung microphone. And quality po is as expected sa isang tablet. Usable, that's the best. So bibigyan ko siya siguro ng 5 out of 10 lang pagdating sa camera. Again, very usable lang, nothing impressive. In fairness naman, meron siyang 2K resolution na video recording support. But again, pang tablet lang talaga yung quality. Okay? Just like any other tablet na available sa market. Especially sa Android na version. And by the way, in case na kailangan nyo ng AIS, meron po siyang Folax, you know, nagamit natin ng konti ito. Hey Folax, give me
a simple recipe for adobo. Here's a simple adobo recipe you can try. Ingredients: chicken or pork, soy sauce, vinegar, garlic. Instructions: 1. Combine the meat with soy sauce, vinegar, and garlic. 2. Marinate for at least 1 hour. 3. Cook the marinated meat in a pot. This recipe is considered easy and perfect for beginners. It's a quick meal, suitable for busy weeknights. Thank you. Hey Folax, what is the weather for tomorrow, Monday? The McLaren is cloudy on tomorrow. The high is forecast as 31 degrees Celsius and the low as 26 degrees Celsius. Thank you. So yun, finally, verdict naman tayo. So, since maganda po ang kanyang screen, meron tayong Widevine Level 1, panoorin ng Netflix up to Full HD, 8,000 mAh na battery na kayang tumagal ng magdamagan, lalo kapag nasa loob lang kayo ng room, which is hindi nyo kailangan ng super bright na screen. Half brightness lang, kaya po hanggang maghapon and magdamag. Solid siya. Magagamit po natin. Downside lang natin yung 18 watts, but another good thing about this tablet, quad speaker, malakas na speaker po talaga. Solid. And saan kayo makakahanap, no? Sa halagang 10,999 na promo price, may kasama na siyang keyboard case, meron na ring normal na case, meron pa kayong stylus. This amazing stylus. Yes, yung stylus support niya is good. Nakita nyo naman. Yeah, pa-drawing lang tayo rito. And nagagamit talaga siya ng mga kids. So, sa mga kids nyo na merong talent for portraiture, painting, drawing, anything, pwede po gamitin dito. So, yun. Actually, pwede rin to sa mga work from home na kumikita through Canva. So, magagamit nyo po talaga ito. Solid. Lalo kapag pinili nyo yung 8GB, 256GB na variant niya, yeah, mas mahal ng konti. Dagdag kayo ng 2,000. Solid na rin naman yung kahit paano. Now, speaking of early bird price, sa launch promo price po niya, yung 4GB, 128GB na merong SRP na 10,999 magiging 9,999 na lang. Yan! And yung 8GB, 256GB storage naman yan na 12,999. Sa early bird promo nila, magiging 11,999 na lang. Yan! Isulit na lalo, di ba? Panoorin na nga ng Netflix, pwede pang estudyante, malakas pang speaker, sound trip talaga. And makunat na battery. Take note about that. So, yun lang. So, I would suggest samantalahin nyo kung meron kayong mga 13-month na dyan, pambili, balak yung pang regalo sa mga anak nyo or para sa sarili nyo mismo. This is the Infinix Xpad 20 Pro. Solid sa lahat. Work from home, pang estudyante, kahit entertainment, pwede rin. Okay, solid to. Now, this is Rain Manguera and I hope consider mo subscribe, like, and share kung trip nyo yung ganitong style ng video. Actual test po, hindi po tayo nanguhula. Kita nyo naman yung result. Kaya pag sinabi nating pangit ang unit, pangit. Pag sinabing maganda, maganda. And this one, pasado sa 8 out of 10. The Infinix Xpad 20 Pro. Ngayon kung interesado kayong bilhin nito, iwan ko yung mga links sa video description or ipipin ko sa comments or possible na nandito sa Shopee floating tag. And usually meron dyang 500 to 2,000 extra discount. Malay nyo lang naman, subukan nyo. Okay, wala namang dagdag sa babayaran nyo kapag kinlik nyo tong nagpa-float na to na Shopee floating tag. Product floating tag. Okay? So hanggang doon lang. I'll talk to you again soon.